will you really not sign the BICAM report if that's not resolved? Yes, we had a long focus after lunch, or over lunch this afternoon, Ang tatlo yung contentious issues as far as the Senate is concerned. Una, yung MAIF. Second, yung farm-to-market road. Farm-to-market. And then third, yung balance, yung 54 billion na sinasabing overpriced na kailangan kartasin sa budget. Third, yung MAIF. Okay. Ang napagkasundo namin, nothing short of, absolutely no guarantee letters from politicians. Sabi ko sa kanila, I can change my mind. And so with the others, na yung mga like-minded na kasama ko sa majority block ng Senate, ganun din ang kanilang sentiment. Kasi nga naabuso. Kasi there were even reports in the past na binebenta ito yung bang ghost, may mga issues ng ghost patients, papadala ng guarantee letter, hindi naman talaga pasyente, and in connivance with some hospital staff, kinukuha lang yung pera. Tsaka, Senator, yung background dyan sa guarantee letter, talagang from the very start, wala kayo niyan, di ba? Hindi kayo kumukuha ng mga ganyang klaseng facility. Correct. Sir, ano na pagkasundo nyo kanina dun sa MAIF, Yes. dun sa caucus ninyo? Well, maski hindi 51 billion, maski 100 billion, as long as nakasubsum ito sa Universal Healthcare Program, Yes. in compliance doon sa aming pinasana Universal Healthcare Act, walang problema sa akin, walang problema sa amin. Kasi, alam mo, nung pinasa namin yung UHC, for a while, nanatili tayo sa low end. Tatlo to low end, medium, at saka high end. Pag sinabi nating low end, pilot barangays lang ito Para bang nagpa-pilot testing ka lang sa mga barangays kung ano epekto ng batas. For a while, naka-graduate kami from low end, napunta ka sa medium. Pag medium, ibig sabihin, selected barangays, hindi lahat. May mga selected barangays na nako-cover ng benepisyo ng Universal Healthcare Act o yung programa. Yung high end, ito yung lahat ng barangay sa buong Pilipinas covered. Yun ang pinakamainam. So, naka-graduate na kami, naka-transform na kami doon sa middle, at papunta na kami sa high. For some reason, for the past 3 years, nag-slide ba kami doon sa low. At isa sa nakikita kong culprit dito, yung MAIF. Kasi una-una, hindi data-driven, hindi needs-based. Kasi kapag politiko nakialam, unahin siyempre nila yung pakilala ng mga leaders nila, mga kamag-anak ng leaders nila, without regard doon sa talagang needs ng kanilang mga constituents. I cannot imagine kung ang isang nanalong congressman natalo sa isang barangay at alam niyang nilampaso siya ng kalaban niya, tapos may lalapit siya doon para humingi ng guarantee letter. Very few siguro, exceptional cases lamang na yung congressman na yon gagawa ng guarantee letter, lalo na kung makasabay pa yung constituent niya na sumuporta sa kanya. Ito yung iniiwasan natin na magkaroon ng papel ng politika sa pangangailangan yung health needs ng ating mga kababayan. So dapat bulag yung very objective at bulag, walang tinitingnan politika, walang political color ang mag-implementa nito. So kahit 100 billion pa yan, basta yung maski ano pa pangalan, MAIF man siya, MAO, maski ano pa, basta ang mag-implementa nito magko-comply to sa Universal Healthcare Act, walang problema. Sen, that's the ideal scenario, but the counter-argument of the House lawmakers is that yung Universal Healthcare Act, of course, it's still being rolled out, being implemented. The infrastructure is not there yet. And if you take away MyFIP right now, that will leave 1.1 million patients in need without any safety net. And totoo naman, may naririnig naman kami anecdotally na may mga nakikinabang sa mga guarantee letters. So, what would you say to that? Yung argument ng House? Granted, totoo yun. I admit that, I'll submit na talaga mayroong mga nakikinabang sa mga guarantee letters. Pero bakit kailangan may guarantee letters? Unang-una, di ba napaka-basic na pag naipasa namin yung batas, kasama ang GAA, wala na kaming pakialam. Ang pakialam lang namin dito, yung oversight niya tinatawag. Kung nag-fail yung pag-implementa ng batas na pinasa rin namin, Universal Healthcare Act man yan o GAA man lang yan, pwede kami makialam. Pero kami mismong direktamente nakasama sa implementasyon, yun ang hindi katanggap-tanggap dahil hindi ito naaayon sa batas. O hindi naaayon sa Constitution for that matter. Kasi
ang trabaho namin nag-e-end sa legislation at na-extend ito sa oversight. Hindi sa pakikialam direktamente para kami mismo ang mag-implementa sa pamamagitan ng guarantee letters. Sir, klaro naman yung position po ninyo. I'm wondering lang dun sa napagkasundan ninyo among the senators, dun sa panel po, is that a consensus among the senators and how do we break away from that deadlock? Mayroong na-prepare na special provision patungkol dito. At yun ang pinag-aaralan namin. Ako, pinag-aaralan ko kung foolproof yung safeguard na walang pakialam ang politiko. Kung makita Ano ko yung ganon, special then, provision, sabi ko sa kanila, Senator? Kasi nagsalita din ng malaki walang- yung kanina eh. Sabi nila nangangako Walang sila, guarantee wala letter. daw role ang mga politician dito at pababayaan na lang daw yung LGU to handle MyFIP at saka ang mag-implement DOH. Kung ganon, bakit hindi na lang ibigay yung kwarta, 51.6 billion sa PhilHealth? correct. Yun nga yung aming position eh. Na, kasi, alam mo, ako, ito, personal kong experience. Nagkaroon ako ng air surgery. Yes. Kasi kami mga senador, lahat ng empleyado ng Senado, insured kami eh. Kumuha kami ng insurance, yung Senado. Alam mo, experience ko, pinuntahan ako sa ospital sa aking kwarto at sinabing kami na ho lahat ang bahala. Basta pagkatapos ng pag na-discharge na kayo, umuwi na kayo. Kami na magsesettle ng inyong lahat, billing, lahat, everything. Wala akong binayaran, zero. Bakit hindi kayang gawin ng PhilHealth Sino yun? Bakit hindi, Yung ano hindi yun, magawa yung ng HMO nyo yun. private? Oh yeah, HMO. Private, ano namin, insurance, health insurance. Ng Senado. Bakit hindi magawa? Of course, sasabihin lang, mas mataas ang premium. Well, katakot-takot ang pera ng PhilHealth. Kung ililimit muna, halimbawa, magsimula tayo dun sa mga indigent, talaga, 4-piece. Kasi nangyayari, yung mga may kaya, nakakakuha ng guarantee letter sa mga politiko at pumapasok sila sa private hospitals. Eh yung mahihirap, wala naman silang kapasidad o maglakas loob na pumasok sa private hospital, pipila sila sa mga public hospitals. Kaya ang nagiging over capacity yung ating private mga public hospitals. Minsan 200%, 300%. So nagkakagulo doon yung mga mahihirap. At yung mga medyo may kaya, nakakakuha pa rin ng guarantee letter. Hindi ko sinasabi na bawal makakuha ng guarantee letter o bawal magkaroon ng health insurance ng gobyerno. Yung mga medyo may kaya, yung mga medium income families. Hindi ko sinasabi gano'n. Eventually, pwede tayo mapunta doon na tulad sa ibang bansa na lahat covered. But initially, magsimula tayo, meron tayong database doon sa 4-piece. Kasi nandiyan na yan present na eh. Yes. So ibanggaan na lang natin, bigyan sila ng pagkakakilanlan, yung parang card. Kasi kung 4-piece ka, I'm sure merong identification card eh. Diyan na muna tayo mag-test na lahat sila covered. Zero billing sila. Mapa-public hospital man ito, mapa-private hospital. Kasi kung puno ang public hospital, edi dali sila sa private hospital at bayaran ng gobyerno. Pero dahil para hindi naman kayang i-cover pa lahat, magsimula para siguradong indigent yung patients nangangailangan, kumuha tayo ng datos sa 4-piece. Yes. Dapat So ano pala sabi ng mga i-expand. kasama niyong senador? Open ba sila dyan sa, dapat tanggalin na lang yung MyPIP na yan. Kung ganyan din lang ang magiging setup, di ba? So you strengthen the existing payag sila? mechanisms for peace, PhilHealth, di ba? Bakit hindi na lang ganun? Total, Yes. tatanggalan na ng say yung mga politiko eh. Payag Theoretically. sila. Yun ang katunayan, na-draft na nga yung special provision para tungkol sa safeguard. Na ang talagang, ang bottom line na pinag-usapan namin, pinagkasundo namin, absolutely walang guarantee letters. Hindi i-honor ang Yes. guarantee letters. Yeah. Pero may pondo sa PhilHealth, may pondo sa DOH For peace. para tugunan yung health needs ng ating mga kababayan. Priority yung nasa 4-piece. Kasi nandun, vetted na sila eh. Pag-graduate nila, siyempre, gag-graduate na rin sila kung hindi pa sila mahagip ng more extensive coverage. Alam ba, kulang pa rin yung pondo. Pag-graduate nila, medyo nakapag-aral na yun, from elementary, high school, tapos nahagip pa sila ng quality pre-tertiary education. Kasi target din namin yan eh. Kasi ang karamihan doon, nanggagaling din sa 4-piece, nagiging priority sila ng mga scholars doon sa coverage ng CHED, sa mga SUCs.
So dapat talaga dapat may interoperability yung ating mga ahensya na kung saan nagkakasundo-sundo yung mga datos para na sa ganun systematic.